Ngayon, maganda yung topic natin. True success po is enduring trials without losing faith. Alam niyo po, aminin na natin. Generally speaking, kahit ako, ayaw natin ng hirap, di ba? Gusto natin mabilis yung breakthrough, mabilis yung blessing, answered prayer, peaceful na buhay, less problem, more blessing. Walang masama doon. Kaya lang minsan, sunod-sunod yung problema, napapatanong tayo. Di ba parang, Lord, talaga bang mahal mo ako? Nasaan na yung season ko, Lord, ng reaping? Okay? But puro hardship. So minsan feeling natin hindi tayo blessed dahil ang daming mga trials. Pero pag tinignan nyo si Joseph, pinakulong ang sarili mga kapatid. Si Job, nawala halos lahat. Si Paul, nakulong. Si Jesus, of course, namatay sa krus. On trials ay hindi po automatic sign na iniwan ka ng Diyos. Minsan, sign ito na hinuhubog niya tayo. Sabi sa Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umuibig sa Kanya. Medyo mahaba po ito pero short lang po yung ating explanation. Ang mundo po nagsasabi, successful ka kapag komportable ang buhay mo. Pero sabi ng Bible, kung nananatili kang faithful, kahit mahirap o maganda ang buhay, yan ang totoong picture ng success. Anybody can praise God pagka okay ang buhay. Pero sino sa inyo rito, pag matindi yung pagsubok, dumating na yung report ng doktor na stage 4 na yung cancer, pag dumating yung news na matatanggal ka sa trabaho, pag dumating yung news na iiwanan ka ng mister mo, nananatili ka bang matatag sa iyong pananampalataya? Alam niyo po, minsan ginagamit ng Diyos ang trials para ilabas talaga yun nasa puso natin. Yung fear, yung pride, yung control issues, at pag yan po nabali ng Diyos, yung ating pride, yung ating controlling issues, doon po nagkakaroon tayo ng breakthrough. Kaya gusto ko lang kayo encourage, baka nasa season ka ngayon ng matinding trials, hinuhubog ng Panginoon ang ating pananampalataya. Tinitingnan ni Lord hanggang saan ba'y breaking point mo, hanggang saan ka ba aasa sa sarili mo, connection mo, hanggang saan ka ba aasa sa bank account mo, because only when we experience breaking, then the breakthrough will follow. A deeper dependence kay Lord, humility na sasabihin, Lord, ikaw yung control, and perseverance in times of hardship. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Kung ikaw nasa trials ngayon, lumapit tayo sa Diyos dahil naghihintay lamang siya ng ating paglapit. Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo po'y manalangin, Panginoon, alam namin ang buhay ay paikot-ikot, Lord. May okay, may hindi, may blessing, mayroong challenge. Pero Lord, kasi nga temporary lang tong buhay na to. Huwag kami ma-inlove dito sa mundo na to dahil may naghihintay sa aming eternal na place na kasama ka. Kaya Lord, itong trial period na to, itong practice workout dito sa lupa, ito Lord, hinuhubog mo ang aming pagkatao at karakter. At kung malampasan namin to, may naghihintay sa amin Lord na maganda at eternal. Salamat Panginoon sa mga taong dumaranas ngayon ng paghihirap at nananatiling tapat sa iyo. At Lord, dinadalangin namin yung mga sumakabilang bakod na sa gitna ng paghihirap, sumama na sa kadiliman. Lord, ibalik niyo po sila. Huwag niyo munang kunin Lord, ibalik niyo lang para maliwanagan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.